Kumusta? Ako si Ray, na magbibigay kaalaman dito sa Call Trivia. Nais mo bang malaman kung ano-ano ang relihiyon dito sa Pilipinas? Ano pang hinihintay mo? Halika na't makinig! Alam mo ba, ang relihiyon ay isang hanay ng mga paniniwala na masigasig na hinahawakan ng isang pangkat ng mga etniko na may kita sa isang pananaw sa mundo at sa paniniwala ng mga tao. Ang relihiyon sa Pilipinas ay minarkahan bilang isa sa may pinakamaraming tao na sumusunod sa pananampalataya ng Kristiyano. Hindi bababa sa 92% ng populasyon ay Kristiyano at halos 81% naman ang kabilang sa simbahang Katoliko. Narito ang mga halimbawa ng relihiyon dito sa Pilipinas at kung ano-ano nga ba ang taglay nitong paniniwala. Una rito ay ang Katoliko. Ang simbahang Katoliko ay tinatag ng tao at misyon ni Jesucristo. Ang salitang Katoliko ay nangangahulugang universal. Ang misyon ng simbahan ay upang maikalat ang mensahe ng Ebanghelyo, mga siwa ng mga sakramento at maabot ang kawanggawa at hustisya ng mga taong nangangailangan. Ikalawa naman ay ang Islam. Ito ay tinalaga ng Allah sa lahat ng mga nilalang. Ibig sabihin nito ang pagpapasailalim, pagpapasako, pagtalima at pagsamba sa nag-iisang tunay at tanging Diyos. Ikatlo naman ay ang Iglesia ni Cristo. Ito ang pinakamalaking relihiyosong organisasyon nagsimula sa Pilipinas. Binuo ito ni Felix Manalo noong 27 ng Hulyo noong 1914. Itinuturing na mga kasapi ng organisasyong ito na sila ang tunay na simbahan na itinatag ni Jesucristo. Seventh-day Adventist. Ito ay isang sekta ng Kristyanismo na kabilang sa maraming paniniwala na ang pagsamba ay dapat naganapin tuwing ikapitong araw o Sabado sa Tagalog sa halip na araw ng Linggo. Mga saksi ni Jehovah. Ito ay isang milenaryanong restorasyonistang denominasyong Kristiyano na may paniniwalang hindi Trinitariano. Ito ay lumitaw mula sa Bible Student Movement na itinatag ni Charles Taze Russell noong 1852 hanggang 1916. Iba-iba man ang relihiyon dito sa ating bansa, hindi may kakailan na bukal sa puso at malakas ang pananampalataya natin mga Pilipino. Mahalagang malaman ng relihiyon ay isa sa mga humuhubog sa ating pagkatao. Ano man ang inyong paniniwalaan, palaging pakatandaan na isa itong gabay sa ating mabuting nilalang na nagpapataas ng ating moralidad na gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Paalam! Dito na lang muna mga Call Trivia. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli! Magandang umaga mga bata at sa inyo mga kasama sa bahay. Andito na naman ako si Teacher Diana Lynn para turuan kayo sa ating panibagong aralin. Ngayon ay pag-aaralan natin ang asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao. Tayo ay nasa quarter 4 para sa weeks
6 to 8. Ang ating paksang aralin ay tungkol sa pagsunod sa mga gawaing pangrelihiyon. Para sa ating layunin sa pagtatapos ng aralin, inaasahan na iyong natututuhan ang iba't ibang gawaing pangrelihiyon na ipakikita ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa mga gawaing pangrelihiyon. At ang huli ay naisasabuhay ang pagsunod sa mga gawaing pangrelihiyon. Okay, para sa ating balik-aral, ang gagawin mo ay pumalakpak kung nagpapakita ng paggalang sa paniniwala ng iba at bumuo ng X na katulad nito kung hindi. Ulitin ko, kapag nagpapakita ng paniniwala ng iba, anong gagawin? Okay, palakpak. Pag hindi naman, X. Okay. Nanawaan ba? Okay. Unang larawan. Okay, very good. Pangalawa, X. Dahil yung mga bata ay nag-uusap o pinagtatawanan. Yung ibang kaklase nila na iba ang relihiyon. Okay. Pangatlo, X. Dahil hindi tama na magdidikit, magpapaskil ng mga kung ano-anong larawan sa pook sambahan. Ganon din, hindi maganda na gumuguhit o nag-vandalism ka sa lugar kung saan ang ibang relihiyon ay sumasamba. Okay, at ang pang-apat ay, anong sagot mo dyan? Okay, very good, palakpak yan dahil nagpapakita ng paggalang sa paniniwala ng iba. Okay. Subukin mo nga. Piliin kung anong pahayag ang tama. Isulat ang letra ng sagot sa show me board. Okay. Okay, ito ay para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa. Okay, pipiliin mo lang ang letra ng tamang sagot. Number 1, anak, gumising ka na at magsisimba na tayo. Anong isasagot mo? A, opo, maghahanda na po. O B, ayoko po, inaantok pa ako. Okay, yan ba ay A o B? Okay, sulat mo na sa iyong show me board. At ang tamang sagot ay letrang A. Opo, maghahanda na po. Okay, number 2. Halika na anak, magdarasal na tayo. Yan ba ay A? Mamaya na po at maglalaro pa ako. O B? Opo, papunta na po. A o B? At ang tamang sagot ay letrang B. Opo, pupunta na po. Kapag ikaw ay niyakag ng iyong magulang na magdarasal, syempre maganda na ang iyong tugon ay opo, kaagad-agad. Number 3, huwag kayong kumain sa loob ng pook sambahan. A, sige po nanay. O B, ngayon na po kasi nagugutom na kami. Yan ba ay A o B? At ang tamang sagot ay letrang A. Sige po nanay. Okay, dahil sa loob ng pook sambahan, hindi tayo nararapat kumain dito. Diba? Bilang paggalang na rin. Okay, masdan ng mga larawan. Ano ang kanilang pagkakatulad? Ano ba yung mga ginagawa nila na parehas ang mga larawang ito? Okay, very good. Tama, sila ay nananalangin. Okay, mahalaga ba ang panalangin? Opo, bakit? Ipaliwanag mo nga
Sabihin mo nga sa kasama mo sa bahay kung bakit. Okay. Ngayon ay meron akong kwento. Gusto ko makinig ka at gawin mo ang mga pamantayan sa kwento. O pamantayan sa pakikinig ng kwento. Okay, umupo ka na maayos at intindihin mo ang aking ikukwento para mamaya ay ready ka na sa mga katanungan ko. Okay? Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Batang Palasimba. Ulitin mo nga. Okay. Si Jess ay batang palasimba. Sa tuwing araw ng pagsisimba ay laging nandoon siya kasama ang pamilya. Lagi niyang sinusunod ang bilin ni tatay at nanay na huwag magdala ng laruan at pagkain sa loob ng simbahan. Huwag ding mag-ingay at maglaro dito. At higit sa lahat, ay makilahok sa gawain ng simbahan. Laging handang sumama sa pagsisimba si Jess. Hindi nagtagal ay nagbago si Jess. Ayaw na niyang magsimba. Mas gusto na niyang maglaro ng basketball. Isang araw ay nagkasakit ng malubha si Jess. Labis ang pag-aalala ng kanyang mga magulang. Sinamahan nila ng pagdarasal ang pag-aalaga kay Jess. Itay, inay, maraming salamat po sa pag-aalaga ninyo sa akin. Salamat din po at pinagdasal ninyo ako. Nauunawaan ko na po ang kahalagahan ng pagdarasal. Pangako po na simula ngayon ay magsisimba na po ako ulit. Okay, para sa ating gawain sa pagkatuto bilang dalawa, sagutin natin ang mga tanong. Number 1, sino-sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Sabihin mo nga kung sino-sino ang mga gumanap sa kwento. Okay, very good. Ang mga pangunahing tauhan sa kwento ay sila Jess at ang kanyang mga nanay at tatay. Okay, pangalawa, paano pinakita ni Jess ang paniniwala sa Diyos? Okay, mahusay. Siya ay palasimba. Pangatlo, ano nangyari kay Jess? Tama, siya ay nagkasakit na malubha. Pang-apat, ano ang pinangako ni Jess? Okay, magsisimba na daw ulit siya simula ngayon. Diba? Okay, panlimam, bakit mahalaga ang pagdarasal? Okay, dahil ito ay ang pakikipag-ugnayan o pakikipag-usap sa Diyos kapag tayo ay nagpapasalamat, humihingi ng tawad at humihiling o humihingi ng ating kahilingan sa Diyos. Okay, tandaan natin to. Ang taimtim na pagdarasal ay dapat na bahagi ng ating buhay. Ito ay paraan ng pakikipag-usap sa Diyos. Sa pagdarasal, nasasabi natin ang mga papuri sa dakilang lumikha, paghingi ng tawad sa mga kasalanan, pasasalamat sa mga biyayang tinanggap, at paghingi ng gabay at biyaya. Bilang isang batang sumusunod sa gawaing pangrelihiyon, maaari mong gawin ang mga sumusunod. Una, pagdarasal bago at pagkatapos kumain. Okay. Napakahalaga na ang isang batang katulad mo ay marunong magdasal bago at pagkatapos kumain. Maganda rin na kasama mo ang iyong mga kapamilya habang ikaw ay nagdarasal bago at pagkatapos kumain. Pangalawa, pagdarasal bago matulog at pagkagising. Okay, bago tayo matulog, maganda na ang isang batang katulad mo ay nagdarasal bilang pag-aalala sa mga biyaya na iyong natanggap para sa araw na iyon o hanggang sa gabi. Okay, at syempre, pagkagising sa umaga,
maganda na ikaw ay nagpapasalamat agad dahil ikaw ay buhay pa at nasisikatan pa ng araw at ikaw ay malakas. Pangatlo, pagbibigay ng tulong sa nangangailangan. Okay, napakahalaga niyan dahil ang ating kapwa ay maaari nating tulungan. Okay, sa iba't ibang paraan, sa simple man o sa iba pang paraan na kaya mo. Pang-apat, pakikipagkaibigan sa kasapi ng ibang relihiyon. Okay, kahit na iba ang relihiyon ng ibang tao, mabuti na tayo ay makipagkapwa sa kanila at makipagkaibigan. Dahil kahit na magkakaiba ang ating paniniwala sa relihiyon, mabuti na tayo ay may kakilala na ibang relihiyon. Okay? Panlima, paggalang sa karapatan ng kapwa. Okay. Ano napapansin mo dito sa larawang ito? Ang dalawang bata ay mayroong kapansanan. Pero kahit na ganun ay nirerespeto pa rin natin sila dapat. Dahil sila ay kagalang-galang at nararapat na igalang at respetuhin. Hindi dahil may kapansanan sila ay iyon ang pagtatawanan ng may kapansanan. Hindi tama yun. Bilang paggalang sa gawaing pangrelihiyon ay pakita mo na ikaw ay nakikipagkapwa at ginagalang ang iyong kapwa sa kanilang karapatan. Okay, pang-anim, pangangalaga sa mga nilikha ng may kapal. Okay, dapat minamahal natin, inaalagaan natin ang kalikasan at gano'n na rin ang mga likas na yaman at mga iba pang nilikha ng Diyos katulad ng mga halaman. Okay, yung karagatan, di ba? Kailangan pangalagaan natin yan dahil tayo ang makikinabang dito. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 3, isulat ang tama o mali. Okay, number 1, makipaglaro sa loob ng pook sambahan habang nagdarasal ang mga magulang. Yan ba ay tama o mali? Okay, at ang tamang sagot ay mali dahil ang pook sambahan ay hindi palaruan. Hindi tayo nararapat na maglaro dito. Okay, pangalawa, magsuot ng wastong kasuotan kapag nagsisimba. Yan ba ay tama o mali? Okay, at ang tamang sagot ay tama. Meron tayong damit pansimba, di ba? Yun yung isusuot natin, yung mga magagandang kasuotan katulad ng bestida para sa mga kababaihan o kaya palda. Diba? At yung maganda mong damit ang iyong isusuot. Okay? Hindi yung pambahay. Okay, pangatlo, magdala ng pagkain o inumin sa loob ng pook sambahan. Yan ba ay tama o mali? At ang wastong sagot ay mali dahil hindi naman dapat na tayo ay kumakain dito dahil wala namang picnic sa loob ng pook sambahan. Tayo ay nagdarasal at nagpapasalamat sa Diyos, inaalala natin ang Diyos kapag tayo ay nagpupunta sa pook sambahan o sa simbahan. Okay? Pang-apat, makilahok sa mga gawaing panrelihiyon kahit bata pa lamang. Yan ba ay tama o mali? At ang wastong sagot ay tama. Kahit na ikaw ay bata pa lamang, maganda na ikaw ay nakikisali na o nakikilahok sa mga gawaing pangrelihiyon, katulad na lamang ng pagsisimba o pagsamba. Okay, panlima, ang pagdarasal ay pakikipag-usap sa dakilang lumikha. Yan ba ay tama o mali? At ang wastong sagot ay tama.
Dahil sa pamamagitan ng pagdarasal, nakakausap natin o nakikipag-ugnayan tayo sa dakilang lumikha o sa Diyos. Okay, ilan na nakuha mong tamang sagot? Ipalakpak mo nga ito? Okay, very good. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 4, pag-ugnayin ang dalawang hanay. Ayan, itong hanay A at hanay B na mga larawan. Dito sa hanay A ay may mga salita. Number 1, pagdarasal. Number 2, pagsimba o pagsamba. Number 3, pagtulong sa kapwa. Hanapin mo dito ang angkop na larawan para sa salita. Okay, number 1, ano kaya ito? Pagdarasal. Aling larawan ang nararapat dito, yung pagdarasal? Okay, very good. Ito ay ang letrang C. Number 2, pagsimba o pagsamba. Okay, ito ay letrang B. At number 3, pagtulong sa kapwa. Ito ay letrang A. Okay, nakuha mo ba ang mga tamang sagot? Mahusay. Okay, tandaan natin, ang pamilyang sumusunod sa mga gawaing pangrelihiyon, kagaya ng pagsamba, pagdarasal at pagtulong sa kapwa, ay nagpapakita ng pasasalamat at pagmamahal sa Diyos na lumikha. Okay, para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 5, piliin ang letra na nagpapakita ng pagsunod sa gawaing panrelihiyon. Okay, number 1. O, tingnan mo ang larawan ng dalawang bata. Alin dyan na nagpapakita ng pagsunod sa gawaing pangrelihiyon? Yan ba ay A o B? Sulat ang iyong sagot. Okay, at ang wastong sagot ay letrang A. Dahil pinapakita dito na tumutulong ang bata sa pulubi. Samantalang letrang B ay parang itinuturo pa at kinukutya pa ang batang lalaki o yung pulubi. Okay, number 2. Yan ba ay A o B? Okay, at ang tamang sagot ay ang letra A. Okay? Tama ka ba sa iyong sagot? Very good. Number 3. Alin dyan ang nagpapakita ng pagsunod sa gawaing pangrelihiyon? Okay, ito ay letrang A. At number 4. A o B? Tama, ito ay letrang B dahil pinapakita dito na pinapangalagaan ang kalikasan sa pamamagitan ng pagdidilig. Okay? Number 5. Yan ba ay A o B? Tama, ito ay letrang A dahil pinapakita dito na sabay-sabay silang nagdarasal bago kumain. Sa letrang B kasi nagdarasal ang mga kapamilya niya samantalang itong batang lalaki ay kumakain na. Okay, na hindi tama yun. Okay, at dyan na nagtatapos ang ating aralin sa edukasyon sa pagpapakatao para sa ika-6 hanggang ika-8 linggo. Ako muli si Teacher Diana Ling, ang inyong guro na nagtuturo sa bawat panibagong aralin. Hanggang sa susunod, paalam!
lalo sa nakakatanda, siya'y nagbibitagan, saan man, kanino man, sa lahat ng oras. Ang batang magalang ay kinagigiliwan ng lahat ng taong kanyang nakakausap, lalo sa nakakatanda, siya'y nagbibitagan, saan man, kanino man, sa lahat ng oras. Maraming salamat sa panonood at pakikinig mga bata. Nawa ay masaya at marami kayong natutuhan. Huwag din kalilimutang i-share at i-like ang ating mga video lessons para mas marami tayong natututo. Muli ako si Teacher Arlene na palaging nagsasabing mag-aral ng mabuti dahil ito ang susi sa inyong tagumpay. Paalam! Keep safe everyone! For more educational videos, please do like, share, and subscribe to Teacher Arlene's YouTube channel.